Kaibigan, kumusta ka na? Kumusta na ang pamilya mo at ang income mo? Masaya ka ba sa buhay na meron ka ngayon? O pagod ka na sa araw-araw na pagpasok sa opisina at kumita ng sapat na sahod kung minsan ay kulang pa? Ayaw mo na bang matali sa oras na employer mo from 8 to 12 hours a day at hindi ka makapaglaan ng maraming oras sa pamilya mo? Paikot-ikot na trabaho, sahod, bayad na lang ba ng utang ang buhay mo? O gusto mo ba mahawakan ng sarili mong oras pero at the same time ay kumikita ka ng malaki? Pinakahuli, naisip mo na ba pag umabot ka na sa retirement age mo kung ano na ang gagawin mo? Kaibigan, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Pakinggan mo lang ang sasabihin ko at buksan mo lang ang iyong isipan. Alam mo ba na ang karamihan ay nagsasabi na magpapasarap na lang sila sa buhay pag abot ng retirement age? Pero ang katotohanan sa estatistika ng SSS sa Pilipinas, 45% ng senior citizen ay nakadepende sa pamilya, 30% ang nakadepende sa charity, 23% nagtatrabaho pa, at 2% lamang ang financially independent. Ang pagiging financially independent ay may gawin ka man o wala, may income na pumapasok sa iyo na kayang suportahan ang buhay na gusto mo at ang buhay na gusto mo ibigay sa mga taong mahal mo over a long period of time. Pero, bakit 2% lamang ang financially independent? Ito ay dahil sa 98% ng mga tao ay nakatuto kung paano kumita ng pera, habang 2% lamang ang nakatuto kung paano makapagtayo ng yaman. Ang pera ay nauubos, ngunit ang yaman ay hindi. Ang pera ay kasangkapan lamang sa pagtatayo ng yaman. Para makapagtayo ka ng yaman, itong tatlong bagay ang pwede mong gawin. Una, huwag mo ibenta ang oras mo, sapagkat mura ang bentahan ng oras. Sipagan mo man o hindi, parehas lang ang bayad sa iyo sa loob ng isang araw. Time is equal to income. Pag nag-overtime ka, dagdag ang bayad. Pag hindi ka nag-overtime, minimum lang. Pag hindi ka naman pumasok, walang bayad. Limitado ang oras mo para magkaroon ng magandang income. Ang problema, hindi ka naman pwede magtrabaho ng 24 oras araw-araw. Ang mga mayayaman na tao ay hindi nagbebenta ng oras, kundi bumibili sila ng oras ng iba. Ayon kay Robert Kiyosaki, isa sa pinakamayaman sa Hawaii, 2 great secrets to being wealthy are buying other people's time and using other people's money. So ang pagbebenta ng oras ay wala sa pamantayan ng mayayaman to be financially independent. Pangalawa, magbenta ka ng produkto. Kung ikaw ay tagaluto ng manok sa isang kainan, gamit ang makina, nagagawa mo makaluto ng 100 pirasong manok sa loob ng isang oras. Kung ang benta ng manok ay 80 pesos kada piraso, sa makatuwid sa loob ng isang oras, kumita ang kainan ng 8,000 pesos at ikaw ay binayaran lamang ng 50 pesos sa isang oras o mas mababa pa. Sino ang may mas malaking kinita? Ikaw na nagbenta ng oras o yung bumili ng oras mo? Pangatlo, huwag ka magbenta mag-isa. Gumamit ka ng business system dahil ito ang ginagawa ng mga mayayaman. Sa business system, dalawang pagpipilian mo. Una, pwede kang mag-imbento ng sarili mong business system katulad ng ginagawa ng mga traditional corporation. Kaso ang problema, it is subject for trial and error according to Robert Kiyosaki. Pangalawa, bumili ka ng existing business system. Sa pagpili nito, dalawa ang pagpipilian mo. Una, pwede kang mag-franchise. Kaso, ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Pangalawa, kung kailangan natin makapagtayo ng yaman sa pamagitan ng hindi pagbebenta ng oras, ano namang produkto dapat natin ibenta? Kung kailangan natin ng sistema ng negosyo, anong sistema ng negosyo pipiliin natin?